Magpapatupad ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng pagbabago sa kanilang gagawing resupply mission para huyan sa mga kawal nila na lulan ng BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng panibagong pangaharas ng China na naranasan mismo ng AFP Chief of Staff. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ano ang naging karanasan nitong si General Browner Jr.? Alex, personal ngang naranasan itong si General Browner yung pangaharas na ginawa nitong China Coast Guard sa kanila. Bukod sa binanggana sila, ay binomba pa sila ng tubig nitong China Coast Guard. At naniniwala si General Browner na hindi alam ng China Coast Guard na sakay siya nitong barko. Kaya naman naging matindi yung pangaharas sa kanila habang patungo sila dyan sa Ayungin Shoal kung saan kinamusta niya yung mga sundalo na sakay ng BRP Sierra Madre. Kinundina ng liderato ng Armed Forces of the Philippines ang panibagong insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, personal yang naranasan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na sakay ng unay sa Maywan nang banggain at bombahin ito ng tubig ng China Coast Guard. Nagalit ako dun sa China sa ginagawa nila. Naawa ako sa ating mga tropa katulad nung mga nandun sa online sa imagine na every resupply ganun yung hinaharap nila. Iwas kami ng iwas. Sila naman panay haras ng haras. Di ba? Ang hirap it's dangerous. Nagtungo ang general sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong weekend para sa resupply mission. Personal niya ring binisita ang mga sundalo at ipinaabot ang mensahe ng pasasalamat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We give importance to our troops in the BRP Sierra Madre. We give importance to their presence in Ayungin Shoal because it is a symbol of our sovereign rights in our exclusive economic zone. So yun yung sinabi ko sa mga tropa doon, no? Na kahit na sa tingin ninyo napakaliit ng ginagawa ninyo, nako-contribute ninyo, sabi ko hindi ganoon. Malaki ang contribution ninyo sa ating bayan. Agad namang ipinaabot ni General Browner ang insidente kay Defense Secretary Gilberto Chodoro. Ayon sa general, magpupulong sila ni Secretary Chodoro kasama ang National Task Force for the West Philippine Sea upang pagplanuhan ang susunod na mga resupply mission. Kailangan aniyang pag-isipang maigi ang magiging taktika ng militar, gayon din ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kahapon nakita namin napakaraming barko talaga. Chinese militia, Chinese Coast Guard. Pero sabi nga ni Westcom Commander na first time nila nakita na ganong karami. So ang suspension namin, they were preparing for the Christmas convoy. Ang National Task Force for the West Philippine Sea, una na rin kinundina ang panibagong insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea na naglagay anila sa panganib sa buhay ng mga kasama sa resupply mission. Muli ring nanindigan ng NTF-WPS na ang aksyon ng Pilipinas ay inaayon sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Hindi rin daw mapipigilan ito ang Pilipinas sa pag-iit ng karapatan sa mga teritoryo sa West Philippine Sea, kabilang na ang Ayungin Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Alex, naniniwala naman si General Browner na hindi makakadagdag sa pagtaas ng tensyon itong ang panibagong insidente dyan sa West Philippine Sea. Alex? Okay, Mar, curious lang ako. Yung bang biyahe ni General Browner Jr., ito ba'y palihim? Tinatanong ko lamang dahil nga bakit walang prior communication ang AFP sa DFA para masigurong kaligtasan ng mismong ating Chief of Staff. Malaking pinuno yan ng ating sandatang lakas. Pero nangyari yan, mabuti na lamang nagtimpi ito si General Browner, kundi baka gumanti yung kanya mga tauhan patungo dyan sa mismong karagatan.
Well, ang kwento ni General Browner, Alex, sumakay muna siya sa Philippine Navy ships at nung makita nila itong Unay sa May 1 ay lumipat siya doon. Actually, nag-overnight siya dyan sa barko na yan at doon niya naranasan itong pangaharas nitong China. Ang lakad daw na ito ay pinaalam niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos pero hindi niya idinetalye kung paano yung magiging biyahe niya patungo dyan sa, dito sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Actually, nagdi-disguise pangaraw itong si General Bronner nung sakay siya nitong Unay sa May. Pero nung malapit na sila sa Ayungin, ay bumalik siya at lumipat ulit doon sa Philippine Navy ship dahil medyo mabagal nga itong biyahe ng Unay sa May at doon niya na hinintay sa BRP Sierra Madre kung saan nilipat na yung mga supply para doon sa ating mga sundalo na naka-duty dyan sa BRP Sierra Madre at ipinabot ni General Bronner yung personal na mensahe sa kanila ni Pangulong Marcos. Alex? At Mar, wala bang plano ang AFP, lalo na sa pamunuan ni General Bronner, na kausapin niya ang kanyang counterpart na military man doon sa China nang dahil sa nangyari dyan? Alex, alam mo yung mga usapin dyan sa West Philippine Sea, actually nangunguna dyan itong National Task Force on West Philippine Sea. At bilang miyembro niyan, itong AFP ay nakikipagpulong naman siya kay Defense Secretary dito kay Defense Secretary Gibo Teodoro at ipinabot na yung detalye nung naging biyahe at yung ginawang pangaharas sa kanya nitong China Coast Guard. Itong si Defense Secretary Teodoro naman inaasahan na ipaabot ang lahat ng ito sa National Task Force sa West Philippine Sea at para nga pagplanuhan nila yung magiging diskarte sa mga susunod kaugnay nitong ginagawa nilang resupply mission sa mga sundalo natin na naka-duty dyan sa BRP Sierra Madre. Okay, maraming salamat Sir Mar Gabriel. Mata natin dyan sa AFP. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.